Sa real world, sa SA Group Building, may nagsasabi na may isang warning. Isang malaking insidente ang nangyari, may isang Ultimate Enhanced item ang lumitaw. Ang ID ng player na nagtagumpay sa Ultimate Enhancement ay si Greed. At may sumisigaw at sinasabi nila na nagawa nito ni Greed. 10 araw sa totoong buhay, nagulat sila nung ginawa niya ang 4 na Mjolnir Legendary. At meron siyang nagawang isang Ultimate Enhancement. Sa isip-isip ni Manager Choi nakahanga-hanga si Greed. Karamihan sa management team ay nag-cheer para sa kanya, simula ng mga nagawa niya sa international competition. Gayunpaman, walang sino man ang nakagawa ng isang tunay na enhancement bago ito, gaano man karaming pera ang kanilang ginastos. Ang isang kabiguan lang ay maaaring magpahirap ng sobra sa mga player, dahil sa lahat ng mga nasayang na resources. At walang garantiya na makakakuha siya ng isang legendary, at isa itong hammer na may average na 22 oras bawat araw at muling ginawa ang bawat item ng ilang beses. Ito ang resulta ng kanyang 29 straight na araw na walang pahinga. Sigurado siya na walang makakagawa nito kundi si Shin Young-woo lang. Sinasabi ni Manager Choi na wala siyang maitutulong kundi kilalanin siya. Ngunit gamit ang Mjolnir at Sword Ghost, nakagawa na siya ngayon ng higit sa 15 legendary. Dapat ay makatanggap siya ng malaking regalo, pero ang nakakaalam lang kung ano yun ay si Greed, at ang first development team ng CEO. Ang ikatlong espesyal na bagay, nagtataka siya kung ano ito. Kung gusto niyang malaman ito, dapat niyang ipagpatuloy suriin mabuti ang kanyang mga aksyon. Sinasabi ni Greed na ang iba ay nasakop na ang pang-7 na lokasyon sa 15 na lokasyon. Pwedeng lumabas si Marie Rose sa pang-1 at hanggang pang-8 na lokasyon. At hindi pa nasusupil yung mga yun, ayon kay Bram, nasa second city si Marie Rose, kaya dapat okay lang kung sa iba siya pupunta. 2 araw na lang ang natitira bago mag-expire ang international competition buff, kaya kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya. Natigil siya dahil sa international competition, kaya malamang, siya ay nasa huli. Nakumpleto ni Kraugle ang kanyang advancement quest noong international competition, at nakakuha si Zibble ng isang hidden class. At dahil nawala ang una at pangalawang ranked sa mga player, ang nangungunang ranked ay mabilis na kinuha ng iba. Kinuha ni Chris ang walang laman na trono, si Mondo ay dating natigil sa pang-4. Si Agnes ba, wala pa siyang narinig na pang o red noon. Parang unofficial rankers sila. Kung ang layunin niya ay maging pinakamahusay, sa palagay niya ito na ang oras na magsimula siyang magpakita ng higit pa. Sinasabi ng system kung i-dismiss mo ang unofficial rank, ang iyong level ay iaanunsyo sa lahat ng mga manlalaro. Ia-accept niya ba ito? Sinasabi ni Greed na syempre naman. Ito ay isang gulo, since tapos na siya sa preparations, simulan na nilang umakyat. Sa Riden, sumisigaw at tinatawag ni Vantner si Tobin at sinasabi nito na tignan niya ito. Tinatanong ni Tobin kung ano ang mayroon, sinasabi ni Vantner na nag-register na si Greed. Tumatawa at sinasabi ni Tobin na nasa 76 lang siya. Sinasabi ni Vantner na hindi ito katatawanan, ang mga tabla ay nagkakagulo. Sinasabi ng mga tao na sa kabila ng lahat ng ginawa niya, level 306 lang siya. Nagsisimula na siyang makilala, hindi niya maintindihan kung bakit siya gumawa ng isang bagay na magbibigay lang ng dahilan para punahin siya. Sinasabi ni Lowell na ayos lang ito, sa tingin niya ito ay isang maganda at sapat na level upang sorpresahin ang lahat. Sa isip-isip ni Lowell na sa wakas, sinimulan niya na ang kanyang hamon na maging number 1. Bagamat iilan lamang ang nakakaalam na ito na ang simula ng kanyang hamon. May tumatakbo, at ito pala si Kraugle at umaatake ito sa isang kalaban, at nasa Pownell Swampland siya. Sa isip-isip ni Kraugle kung bakit ang isa sa mga War God soldier ay nasa mababang level ng hunting ground. Sinasabi ng lalaki na 15 araw na ang nakakalipas, mula nang mabalitaan niyang matagumpay siyang nakumpleto ang isang advancement quest. Hindi niya akalain na nasa level 109 na siya, nakakamangha talaga ito. Ito ang Ares Guild member na si Locke, Pasugod na si Locke at sinasabi nito na ang sky above the sky, na si Kraugle. Mukhang wala na siya ganoong kahanga-hangang ranggo, kaya sisimula niya na ngayon, sisiguraduhin niyang paulit-ulit siyang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang kamay. Sa isip-isip ni Kraugle na ang kanyang level ay na-reset, pagkatapos ng kanyang pag-advance. Parang tina-target na siya ngayon nung kumalat na ang tsismis. Gumanti ng pag-atake si Kraugle at sa isip-isip nito na hindi siya madali mamatay.
Mabilis naman ito na iwasan ni Locke at binawian nito si Kraugle at timaan nito. Sinasabi ng system na dumanas ka ng kritikal na pag-atake. Nawala mo ang 70% ng iyong kalusugan sa isang pag-atake. Naranasan mo ang abnormal na status effect na stun. Ito ay nilabanan mo, sa isip-isip ni Kraugle na sa isang pag-atake lang. Tulad ng inaasahan, ang pagkakaiba ng level, sinasabi ni Locke na isang level reset at stun resistance. Mukhang nag-advance talaga siya sa isang legendary class. At ang mga paggalaw, may high chance na makakuha siya ng Tier 1 class. Sword Saint, tama ba? Paano niya nalalaman yun? Ang mga top player ay may maraming impormasyon. Ang layunin ng kanilang guild ay dominasyon, kaya marami silang impormasyon tungkol sa mga legendary class na nakita nila sa mga lumang libro. Pare, si Ares Hangnim ay dapat mabilis din mag-advance sa isang legendary class. Anyways, ano ang dahilan kung bakit hindi niya ma-activate ang immortality sa kabila ng pagiging level 335 niya? Dahil ba ito sa lahat ng title niya? Sinasabi ni Kraugle na simple lang naman. Hindi siya mahina para talunin ang hubad na kamao ng isang swordman. Tumatawa at sinasabi ni Locke na as expected sa kanya. Inaasahan niya ang gayong pagmamataas mula sa kanya. Sa oras na ito, I guess alam niya kung bakit siya nandito. Sumugod na ito at sinasabi nito na ibigay niya sa kanya ang kanyang ulo. Ito ay patuloy na mangyayari, kaya masanay na ito, sa isip-isip ni Kraugle na sa kanyang kasalukuyang level, wala siyang chance na manalo. Buti na lang, may malaking latian sa lugar na ito. Ang tanging lugar na maaari niyang takasan ay ang batong iyon. Dapat niyang pamunuan ang White Light Steps na natutunan niya pagkatapos maging Sword Saint. Gagamitin niya ang counter-attack na nagpapababa sa movement speed, at itatapo niya siya sa latian, at gagamitin ang pagkakataong yun para makatakas. Nasa malayo siya kung saan madalas niyang ginagamit ang White Light Step ng 2 beses. Gamit ang kanyang kasalukuyang mana, kailangan niyang uminom ng potion pagkatapos ng unang White Light Step. Dapat niyang i-manage ang kanyang mga teknik sa pagtapak, potion, at skill chain sa loob ng 0.7 segundo. May nag-message kay Kraugle, at sinasabi nito na Mr. Kraugle, nasa Pawnel Swamp pa ba siya? Dapat ba siyang bumili ng ilang potion para sa kanya? Sa isip-isip ni Kraugle na si Hao pala ito, si Hao at si Alexander, ang bilang ng mga taong sumusubok na damaykit sa kanya. Dumami ito mula nung international competition, sobrang ingay na ng paligid niya. Hindi, siya ba ang nagbago? Mula nung nakilala niya si Grid, hindi niya na tinatanggihan yung mga lumalapit sa kanya. Para sa maraming kadahilanan, siya ay patuloy na nagpapakita sa kanyang paningin. Bigla na wala si Kraugle at sinasabi ni Locke na patuloy na siyang hahabulin at papatayin, kaya sumuko na siya sa pag-hunting. 3 buwan lang ito, at nahihiya niya lang sabihin ito, ngunit kung patuloy siyang lalakas ng mabilis, mapanganib siya para kay Mr. Ares, at nauna siya dati sa rank, at nasanay siya na iniiwasan siya ng mga taong nakakaalam sa kanya. At sa 3 buwan, tatapakan lang siya ni Mr. Ares ng mag-isa, kaya matyaga lang siya naghihintay. Mabilis naman napunta agad si Locke kay Kraugle at sa isip-isip ni Kraugle na narinig niya sa wakas na nagpa-register na si Grid sa kanyang level ranking. Parang seseryosohin niya na ito, kaya mahirap mag-reclaim agad, at nagsisimula ng makarecover ang kanyang ina. Naisip niyang magmadali at mag-enjoy sa kanyang oras, ngunit dahil ang isang tao na hindi niya dapat biguin, at nagsisimula na sa kanyang hamon para sa tuktok, hindi niya rin ito mapigilan. Sinasabi ni Kraugle kay Locke na isa lang siyang tuta na gumagawa ng hindi makatwirang kahilingan sa isang tigre. Tinapakan ni Kraugle ang tip ng sword ni Locke, at bigla nitong ginamit ang White Light Step. Tinakpan ni Locke ang kanyang mga mata at sinasabi nito na gumamit siya ng stealth gamit ang araw. At kamangha-mangha pa rin ang fighting sense niya, at napapatanong ito kung paano siya nakarating sa malayo. Plano niya bang tumakas? Uminom si Kraugle ng mana recovery potion at sa isip-isip nito na gagamitin niya ang White Light Steps ng sunod-sunod. Bagamat saglit lang ito, isinasaalang-alang niya ang oras na maabyute niya siya at makakalapit sa kanya, pero kaya niya siya perpekto iwan. Gumamit si Locke ng Sword Aura, at buti na lang naiwasan ito ni Kraugle, at tumama ito sa mga puno. Hindi niya akalain na tatargetin niya siya ng straight aura attack. Muntik na siyang doon, sinasabi ni Locke na sa tingin niya ba naiwasan niya ito. Tila nakalimutan niya na, ang mga laban sa kanilang level ay hindi nagtatapos sa isang galaw. Sa isip-isip ni Kraugle na ang bato ay nawala na, sinasabi ni Locke kung gusto niya siyang ihatid sa latian,
dapat protektahan niya muna ang kanyang destinasyon. Dahil pinili niya ang latian, bakit hindi niya simulan isipin kung paano niya gustong mamatay dito? Tinapakan ni Kraugle ang maliit na bato at tumalon ito. Nagulat naman dito si Locke at napapasabi ito na ano. Naapakan niya ang mga debris, napapasigaw at sinasabi nito na wala na siya sa level niya o level niya sa stats niya. At napapatanong ito kung anong klaseng kalokohan na pagkontrol yan. Na-activate ang passive skill na super sensitive. Madali lang naman naiiwasan ni Kraugle ang mga sword aura. Sinasabi ni Kraugle na dapat siya ang maghintay, sa sandaling mabawi niya ang kanyang lakas, magbabayad siya para sa araw na ito. Hindi niya akalain na halos wala ng laman ang kanyang stamina pagkatapos lamang ng ganitong kalaking paggalaw. Ito ay mahirap para sa isang sandali, okay lang matalo sa mga NPC at sa mga monster, pero hindi siya pwede matalo sa mga player, dapat siyang magpahinga sa ngayon. Sapat na ang matalo laban sa isang manlalaro, nag-log out na si Kraugle. Nadismaya si Locke at napapatanong ito kung anong klaseng baliw na galaw yun. Hindi dapat siya magmadali, I guess sa susunod na makita niya siya, mas malakas na siya. Kahit kailangan niyang magsama ng mas maraming tao, sisiguraduhin niya na papatayin niya siya. Sa isip-isip ni Locke na sa isang maliit na lungsod ay may sumalakay kay Mr. Ares, sila ay dumanas ng malaking pagkatalo dahil siya ay nasa isang guardian quest. Doon niya lang napagtanto na ang pagkakaroon ng isang kasing lakas niya ay isang panganib. Gagamitin niya ang lahat ng paraan para pabagalin siya hanggat maaari. Ito ay para sa pundasyon ng Ares Empire, sa real world, sa Paris. Nakalabas na si Kraugle sa kanyang capsule at sinasabi nito na delikado yon. Kailangan niyang maging mas maingat sa susunod na hunting ground. Bumukas ang pinto at napalingon dito si Kraugle, ito pala ang kanyang ina. Sinasabi ni Kraugle sa kanyang ina na dapat niya hayaan na lang ito sa kanilang kasambahay, sila na lang ang bahala sa kanilang hapunan, at napapatanong ito kung bakit niya ito ginagawa. Sinasabi ng nanay ni Kraugle na sinabihan niya ang kasambahay na umuwi ng maaga ngayon. Gusto niyang magluto ng hapunan, para sa kanyang pinakamamahal na anak. Sa isip-isip ni Kraugle na aking ina, wala na siyang mabigat na pasanin. Nagpapasalamat siya dahil naramdaman niya muli ang init na ito. Ang Overgeared members ang nagdasal sa kanyang ina, para makarecover ito, at si Greed. Kung patuloy na lumalakas ang puwersa ni Ares, wala pang isang taon, sisimulan na nilang tingnan ang Ethnal. Bagamat malakas ang Overgeared, mas malakas at sistematiko ang hukbo ni Ares. Sa partikular, ang passive wide area buff ni Ares ay nakukuha sa pamamagitan ng battlefield, ito ay parang scam. Kahit siya ay nahirapan sa mga subordinate niya na si Locke at Scott. Bagamat mas mababa si Locke ng isang hakbang kay Scott, may skill siya. Sa tingin niya ito ay guaranteed counterattack, mayroon itong 100% na pagkakataong makatama at hindi maiiwasan. Ang mga miyembro ng Overgeared ay may mataas na attack power, kaya ito ay magiging isang epektibong kontra laban sa Overgeared. Humihingi ng paumanhin si Kraugle kay Greed dahil wala siyang balak sumali sa Overgeared. Ngunit may paraan siya para mabayaran ito, habang inaasikaso din ang sitwasyon niya. Sana maintindihan niya ito, Ares, pagbabayaran niya siya sa pagpigil sa kanya. Ang kanyang plundering skill ay hindi siya matatarget, kahit na ano mangyari. Well, kailangan niya munang asikasuhin ang sarili niya. Huwag siyang mag-alala, Greed, dahil mayroon siyang ganitong init, makakabawi siya at makakapagsimula ng bago ng mabilis. At ang pagkain ng kanyang ina ay hindi pera nagbabago, at hindi rin nagbabago ang lasa, mukhang hindi naman nasarapan si Kraugle sa luto ng kanyang ina at sinasabi nito na ina, hayaan na lang nila ang hapunan sa kanilang kasambahay. Nagtataka naman dito ang nanay niya at sinasabi nito na sinunod naman niya ang recipe sa YouTube, ang channel nito ay Bossing Vic, mukhang tanga naman yung channel na yun.